Isa pa po, ito pong ipinatutupad na ENCA na napakalaking problema, hindi naman nasolusyonan yung traffic o lalo po nagka-traffic at hindi pa maayos yung kalsada. Sana nagama namin ang pagtulong ng isang congressman o speaker sa katulad namin transport sector. At marami pong iba pang mga dahilan, baka abutin po tayo ng hapon. So hanggang doon po muna, Speaker Romualdez, resign now. Sir, follow-up question lang, no? So, after po ng press call, ang hindi naman susunod yung mga pag-sepa, hindi naman pwede manawagan ng pera. Kaya may magpapile share ng kaso, may mga sasagawa ganito yung panoorin niyo yung kung paano sila mag-video. Hindi na nila binibidyo dyan. Video yan. Anong susunod po namin? Teka muna, ano muna ako kung bakit ako nandito. Kung bakit kailangan pinapanawagan ang pagre-resign. Pwede po ba? Ano ko na yung tungkol doon. Tungkol sa pagre-resign, meron po talagang malaking katanungan dahil ang speaker po natin, dapat alam niya po kung paano nangyari yung nagkabigayan ng 150 million sa bawat congressman na umaayon sa pag-i-impeach sa ating pangalawang Pangulong, VP Sara Duterte. 150 million po, that is a public knowledge. Hindi po yan galing sa aking imahinasyon. Galing po yan sa public knowledge. At yan po ay isang malaking question mark kung bakit kailangang mag-bribe ng 150 million para lamang ma-impose ang impeachment ng ating mga magaling at tumatrabaho pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Samantalang yan po ay napakaraming pumirma. Napakalaking pera ang lumabas para lamang magbayad o mag-bribe na ayunan ang impeachment na nagaganap sa ating bansa ngayon. Na supposed to be, dapat ang inuuna ng mga congressman natin ay ang problema o ugat ng problema ng ating bayan at ng mamamayan. Yan po ay isang malaking challenge sa amin kung bakit ang speaker natin ngayon ay, bakit speaker siya ng Kongreso, bakit hindi niya alam itong 150 million na ibiniribe sa ating mga congressman? Para saan? Ang laking pera yan kung tutusin Kaya yan po ay isang pagpapakita lamang na hindi dapat siyang manatili bilang speaker. Dapat po siyang mapalitan. Dahil yan po ay malaking anomalya. At bakit yan po ay hindi ma-impeach? Grab for impeachment po yung bribe ng 150 million sa bawat congressman na pumirma. At ngayon po, nabaliwala dahil bumalik uli sa kanila. Yun po. Depende po yan ngayon kung ano po ang mapag-uusapan namin dahil ito pong patawag na ito tungkol muna sa pagre-resign. Ngayon, pagkatapos po nito, kung ano po mapag-uusapan namin mga tagapanguna rito, doon po kami makakapagsalita kung ano po ang susunod na hakbang. Yun po. Kaya dapat po, Martin Romualdez, resign. Now na! Next po si Colonel Gebran. Okay, maraming salamat. Gusto ko lang alamin, ano yung tanong? Ulitin lang natin. Sir, doon sa panawagan niyo po sa record niyo, nakalagay niya resign to Speaker Martin Romualdez. Resign, Speaker Romualdez. Walang iya siya! Yun lang yung salita ko, walang iya ang ating speaker. Dahil kaya mo sinasabi siya, walang iya. Dahil walang iya ang Pilipino. Hindi lang kailangan mag-resign. Iba pang kasunod na kataga. Ano? Walang iya si Speaker Romualdez. Siya ang pinakawalang iya Pilipino sa ibabaw ng mundo. Bakit? Bakit? Itinagago tayo Lahat tayong taga. Tinawa tayong taga. Now, kung may ilalagay siya as speaker, muli, lahat tayong taga, lahat tayong gago. Bakit? Hindi tayo lumalaban sa katotohanan. Kaya ako bumuo ng Pilipino Guerrilla Forces for peace and for ready. Baka magkaroon ng World War III. Tayo, ang bansang Pilipinas,
ay naharap sa peligrosong sitwasyon sa gulo ng mundo. Ngayon, ang ating gobyerno, politika pa rin. Politika pa rin. Para mabagsakin ang Duterte. Bakit Duterte ang kalaban nila? Pilipino ang kalaban ni Romualdez. I'm sorry, sir. Magkakababayan tayo. I'm from Aro Leyte. Pero hindi ako lumaki doon. Sa Maguindanao ako lumaki at pinanganak. Kaya panawagan ko, Speaker Romualdez, kung may kahiyan ka, pati pamilya mo, sana makiusap ang iyong pamilya na mag-resign. Pagkakataon mo pa, sir, na makabawi sa sambayanang Pilipino, gumawa ka ng maganda para sa bansang Pilipinas. Narito ang mga Pilipino na nakikiusap sa iyo. Sir, nakikiusap po kami, ibigay nyo na lang sa iba. Kasi wala ka ng kredibilidad, pamunuan at speaker mo ang ating kongreso. Maraming salamat sa lahat ng umati kayo. Ano posisyon nyo bilang CCW National Chairman sa panawagan? Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo, ang issue pa rin dito is corruption. Ito po siguro Congress na ito, yung nagtalikod na Congress. Ito ang pinakakurap na Kongreso. Lalong-lalo na po sa issue ng ayuda. Ito naman, hindi naman talaga ito totoong ayuda eh. Ginamit lang nila ito sa pamimili ng boto. At bakit mayroong ayuda? Dahil kay Speaker. Di ba nadidinig lagi natin yun? Bakit mayroong ganito? Dahil kay Speaker. So, yung nakita natin, kasali na yung ipinanglagay na proyektong halagang 150 million sa bawat pumirma, siguro panahon na para bumaba na sa pwesto si Speaker Romualdez. Ibigay naman sa iba. Pagkat kung siya pa rin ang uupo bilang Speaker sa 20th Congress, mukhang ang credibility ng ating Congress, wala na. Kaya, kami sa Citizens Crime Watch, kinakalkal namin itong ayuda na ito. Even yung 2024, sumulat kami sa DSWD. Pagkat sinasabi ni Speaker Romualdez, hindi humahawak ng pera, hindi nakikialam ang mga congressmen sa pamimigay ng ayudang ito. Pero kitang-kita naman natin, napakaraming mga video clippings na pinakikita sila mismo ang namimigay. At alam natin na itong nakaraang eleksyon, ginamit na masyado sa pamimili ng boto ito pong ayudang ito. Kaya, sabi natin, panahon na para mag-resign o si Speaker Romualdez bilang Speaker ng ating pong House. Kaya, Speaker Romualdez, resign na, nauna. Sir, may plano ba kayo mag-file ng drafting mo? Kasi binabanggit ko, sir, as a chairman po ng CCW. Kaya po kami sumulat sa DSWD kay Secretary Gatchalian, hinihingi po namin yung datos ng 2024 implementation nitong ayudang ito, lalo na yung AKAP. Pagkat ang gusto namin, magkaroon ng people's audit. Kung ang pangalan ng mga sinasabi nilang beneficiary ay mabibigyan kami ng kopya, iisa-isahin po namin yan. At tatanungin namin, ito ba'y talagang natanggap mo? At kami po, kaya na kami inasahan, hindi po kami pinagbigyan ng DSWD. Pagkat gusto namin i-file ang kaso, laban po dito sa mga congressmen na ito, namigay ng ayudang ito. At sigurado po kami, hindi po makatotohanan yung kanilang lista. At alam namin na hindi kami bibigyan pagkat siyempre malaking malaking issue ito. Pero pipilitin po namin na makasampa pa rin ang kaso laban po dito sa mga congressmen na namigay po ng ayudang ito, lalong-lalo na kay Speaker Romualdez. Pagkat sa kada pamimigay nila, pag-ikot nila, kasama po ng representante ng isang distrito si Speaker Romualdez. At pinagmamalaki nila, kung hindi dahil kay Speaker, wala tayong AKAP. Diba? Yung lagi ang kanilang sinasabi. Kaya meron tayong AKAP dahil kay Speaker. At dahil sa AKAP, kailangan mag-resign na si Speaker Romualdez. Chito, yung panawagan niyo po, bakit po?
Una, itong ayuda kasi, kami mga katutubo, natutuwa na sana kami sapagkat ang sektor ng katutubo sobrang hirap. Hand to mouth ang existence namin. Ngayon, nagkaroon ng programang ayuda, 5,000, pagdating sa beneficiary, 2,000 na lang. Kasi yung papirmahin ka ng 5,000, pagdating, paglabas mo sa gate, kunin nila yung 3,000. So may iwan sa beneficiary na rin. Yan ang napakasakit. Kasi nurin-nurin ang katutubo. So hindi makapag-recess. Pero karimahanan kasi yung 2,000 na yan. Bakit mo tanggihan? Makakabili ka ng pagkain. So itong mga programang ito na masyadong parang nadodouble date ang mga katutubo. Hindi na nakapag-aral, nabibiktima pa sa kanyang kuring pamamaraan na imbis sana tulungan. So ito ay napakalaking insult talaga. Sapagkat dito sa ating sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa ibang bansa kasi sa Japan, pag nalaman na gumawa ka ng kanyang kasalanan, nakaharakiri na yan eh. So siguro dapat isipin natin yan. Kung hindi, mananatili tayong magulong bansa. Kailangan pag nagkaroon ng pahid ang pangalan ng isang tao na namumuno, mas maganda mag-resign na lang para yung pamilya hindi magsasuffer sa mata ng tao. So, hindi ito isang panawagan ko bilang katutubo at leader ng katutubo. Hindi na ito kailangan patagalin pa sapagkat habang tumatagal, mas lalong ikahos ang mga katutubo. Sapagkat kami mismo, ang mga biktima ng mga programang mali, gumagawa ng kalsada, wala namang tao. Imbis na yung pira na gamit doon, may bigay na sa katutubo para naman makaramdam ng magandang buhay. Wala eh. So bakit pa? Nandyan ang mga taong ganyan. So yun ang panawagan ng katutubo. Sa tingin ko, wala nang rason bakit nandyan pa ang Romualdez sa Kongreso. Salamat. Sir Manuel, bakit po kayo sir nandiyan? Ano lang tayong panawagan po ng resign speaker Martin Martin? Hindi mo natin po yung reaction. Sir Manuel, so kayo po sir. Una sa lahat, magandang umaga sa inyong lahat. Nahuli ako kasi naging pa po ako ng trabaho. Dumating ako kanina mga 4 o'clock, so natulog pa ako. Medyo late na talaga. Anyway, ganito. Ang concern ko lang is since on the previous administration, I was appointed as DOTR chairman sa Office of Transportation Cooperatives. Ngayon, ang marching order kasi ni President Duterte noon ay sinusunod namin iba sa marching order sa pamamalakad ngayon ng ating nakaupong Pangulo. Ngayon, kami doon sa Davao, actually, medyo mahina yung ekonomiya namin doon. When I say mahina, dahil wala kaming mga project o budget masyado doon kasi nga may mga tao na dito sa namumuno sa atin na siyang nagbibigay ng kaayusan ng ating bansang Pilipinas ay may pinapaguran. So ngayon, hindi kami makakilos doon dahil nga with our own resources, at least nandun pa rin yung ekonomiya namin. Pero sa national level, medyo mahina yung dating namin doon sa pera. So ngayon, itong current administration is dati I do not know kung how related him to the previous Romualdez during Marcos administration. So alam na natin yung mga pangalan nila. Bakit pa natin i-consider sila na paupuin pa dito sa pwesto na ngayon? Dahil nagka-problema na tayo eh. Isipin mo lahat ng budget ng government agency, kinuha nila
binigay sa mga ayuda-ayuda na yan na wala namang pinupuntahan, wala namang nakikita, kung hindi yung mga tao tumatanggap na walang reciprocate ba, hindi ba kung magbigay tayo ng pera kasi i-train natin sila na hindi lang sila hihingi ng pera kundi magninegosyo. Pero itong ayuda or AX, mga ano pa dyan, walang kabuluhan. So magiging tamad yung tao na mga citizen natin na nakatanggap. So in short, sana mapagkaisahan natin at maging successful tayo sa ating purpose na mawala na sila sa pwesto. Kaya nandito tayo ngayon para sa purpose na ito. I hope magkaisa tayong lahat, mga Pilipino. So yun lang po. Sir, before po pagsalitain si Sir Jason na si Sir Manny, pwede pong kuhanan muna namin ng update po kasi kamakailan lang nag-file po si General Fermin Garcia at ang kanyang team ng kaso sa Ombudsman against Speaker Martin Romualdez. Sir, bigyan po kami ng details, anong mga kaso po yun? Yung pong complaint na final namin against Speaker Romualdez for falsification of legislative documents, ito po ay hanggang sa ngayon pending po sa Office ng Ombudsman dahil sa opinion po ng ating kagalang-galang na Ombudsman, kailangan po nang ma-resolve yung constitutionality issue na final nila Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman C. Ungab doon sa Supreme Court. So parang to him, it's a prejudicial question. Kailangan ko nang ma-resolve yung constitutionality bago ituloy yung pagdinig doon sa criminal complaint na final namin, which we did not question anymore. Pero yung pong kaso is kumbaga parang nag-aantay naman po ng resolution ng Supreme Court. Correct. Kaya po yung represent po kay mga nasa Ombudsman po yung sinampay mo nga si Ombudsman Martinez. Papalitan mo eh. Ilan po na lang, mawawala rin siya. Hindi kaya makasula yung pwede po akong humingi. Hindi po. Excuse me na po. Yung mga nagtatanong po, pwede po mag-forward naman po para makita naman po tayo. Kasi hindi namin makikita po. Hindi, just a little forward. Just 2 steps forward. Okay. Kahit naman po balikan si Ombudsman Martinez, yun naman po kaso nandun pa rin, naka-file pa rin, and it will still be resolved in due course. And we trust that always yung na-appoint na ombudsman natin is with impeccable integrity. Kaya maasahan pa rin natin that in due course, in due time, it will be resolved by the ombudsman. Ay, Sir Manny po, sir, ano po yung masasabi ninyo? Bakit po gusto po ninyo mag-resign na si Speaker Martin Romualdez? Sir Manny po, Sir Manny. Magandang tanghali po. Ako sang-ayon ako sa panawagan ng aming mga kasamahan doon sa panawagan na dapat bumaba na si Martin Romualdez. Sir, bumaba ka na. Dahil nakikita ko pati doon sa aming mga kasamahan na talagang halos mali na kanyang ginawa. Inagsasabog niya tayo mga Pilipino. Tayo pinag-away-away. Nagsusundukan ng iba, pero may mga tayo na. Kaya dapat bumaba na siya. Sir, kayo po ay identified na 1980s original Marcos eh. Bakit po nag-withdraw kayo ng support? Wala pa sa parents ko. Kung medyo ngayon hindi talaga maganda yung nangyayari ng pinagsasabong-sabong na. Ngayon ayaw magsalita. Saan na siya? Wala. Dami ng mga comment na wala siyang imig.
Sana siya, dapat bumaba siya. Saka maghanap na dapat ng nakakataas dapat, maghanap ng mabuti na pwedeng iluklok sa posisyon na yun. Na hindi dapat siya, hindi siya bagay doon. Nagkagulo-gulo lang. Yun lang po, dapat bumaba na. Sir Martin, Sir, bumaba ka na. Please lang po, please. Isa pa palang dahilan kung bakit kami ay nandito para sa panawagan na mag-resign ang ating Speaker, Martin Romualdez. Sa katunayan, meron pong nagaganap na kaguluhan o gera ngayon sa Iran at Israel. Pero tila wala tayong naririnig sa kanila na kung ano ang gagawin nilang rescue o paano nila poproteksyonan ang ating mga bayani sa makabagong panahon na nakabase sa Iran at sa Israel. Diba? Dapat unahin nila ang mga problema na yan. At dapat talaga magkaroon tayo ng competent speaker na walang kulay, kundi para sa bayan at mamayan. Dapat po ganun, hindi po laging politika. Dahil lumalangoy na po sa pumunoy ng kahirapan ang ating bansa. Ito po ang tunay na dahilan kung bakit kami naririto ngayon. Noong una, withdrawal of support, ngayon naman ay resign dahil incompetent na rin po ang ating Speaker Martin Romualdez. Ito po ay isang pakiusap at panawagan. Hindi po namin kayo kalaban, pero ang aming main concern and objectives kung bakit kami nananawagan ay para sa bayan at mamayan. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Hindi lamang po si Martin Romualdez. Lahat po ng mga incompetent, lahat po ng mga kuragot na politiko, sana step down na po kayo. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas at isipin nyo ang kalagayan ng mga mamayan na naghihirap na po. Maraming salamat po. Good morning mga sir. Report sa akin dyan sa labas. Ito lang po ang katanungan ko. Paano po itong mga pinanawagan natin na ipaparesign, sumalit Sa tagal na po natin panawagan, hindi pa rin umaksyon. Binibinihan, nagpapakapal ng mukha, so pagagnaong sa Bisaya. So, sir, anong next hakbang natin? At paano din natin sila, kaya ba natin manawagan sa COA na itong lahat na mga politika na hindi nararapat sa kanilang posisyon, dahil nakikita naman ng lahat na wala talaga silang ginawang mabuti sa kanilang mga pondo para sa kanilang lugar. So, sir, dito, ang una kong katanungan, paano po kung patuloy siya magbinibinihan at wala siyang gawing hakbang, kasi sa ngayon po talaga, tama po ng mga sinasabi nyo, may gera na sa ibang bansa. Dapat po, ihinto muna ang mga muna tayo, nakatugon muna sana. Kaso wala pa rin. Kaya itong panawagan nyo po, maganda po ito na aayon. Kaya sir, gusto lang namin malaman kung anong next action nyo pag hindi talaga sila makinig sa ating panawagan. At ano pong gawing action natin dito sa mga politiko na nagpakasasa sa kaban ng pera ng bayan. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Sir, ako muna sasagot. Yung una po kasi katanungan ni Sir mga nag-Euro TV, natandaan ko. May kaugnayan sa iyo. Anong hakbang nakasunod? Kami po sa transport sector at iba-iba pong coalition po ito. Meron po itong motorsiklo, tricycle, jeepney, UV, patya, truck driver Philippines at iba pa pong namamasagang pasasakyan, ibig na private company. Ang una po namin gagawin at tuloy-tuloy po naman ang aming mga mass protest at caravan, iisahin po namin ito hanggang hindi siya bumababa. Magbuwelga po ang buong kasapian ng National Public Transport Coalition at ang Manila Taxi Regional Association. At gusto rin namin, kaugnay din ng sinabing taga-Davao, kinaka po sila sa kaunlaran. Meron pong ginawa ang LTFRB na tinawag nilang MOSEP, Metro Manila Urban Transport Integration Study Upgrading Capacity. Ang pagkaintindi ko po dito ay regional franchise o regional taxi operation sa lahat ng region na dapat magkaroon ng transportation.
dapat ipatupad ito, lalo na po sa Davao. Nararamdaman namin, nagpalabas na po kami ng mga fleet o mga taxi na electric na 3 to 400 lang amin nagagastos. At sa Region 4A, at ang next namin project at Davao ay at Cebu at Iloilo, nararamdaman namin ang pagpigil sapagkat nararamdaman namin at alam namin ang mga may-ari ng mga dambuhan ng kumpanya ng langis ay mga politiko. Kaya kami, hindi ko fake news, nandiyan sa amin 80,000 charging station buong Pilipinas ang aming identibelo sa electric na car na aming inilabas. Nararamdaman namin ang pagpigil ng mga politiko. So, ito po ay malinaw na mayroong control o may kumpas ni Speaker Romualdez at ang mga spare part nito. At ito po, katetis lang na makasamahan ko, handa ho kami tumugon hanggang hindi po siya bumababa. Sunod-sunod na protesta ng iba't uri ng panlupang kasakyan. At meron din kaming mga kaalyansa sa air, land, sea, at rail. Yan po ang aming gagawin. Dagdag ko lang po kami po dito ngayon nag-iipon. Pinipresenta po namin sa inyo sa taong bayan kung ano po yung totoong sitwasyon ng bansa natin. Ngayon, tungkol po dun sa tanong kung ano yung gagawin. Unang-una po, meron pong mga representante natin sa Kongreso, meron pong mga congressional districts yan. Yung pong mismong taong bayan can initiate sa level po nila, sa Kongreso, sa distrito po nila, pwede po nilang simulan. Kami po, susuportahan namin. Kami po ay nandito para bubuksan ang inyong mga mata at ang inyong pag-unawa. Hindi po namin ito magagawa ng kami-kami lang. Kaya po, ang panawagan namin sa taong bayan, magtulungan po tayo. Hindi lang po kami, yung po mga nasa sa distrito, mga congressional districts. Pag nakikita nyo po na yung inyong congressman, pinagagawan kayo ng kalsada, tapos wala pang 2 taon o ilang buwan pa lang butas-butas ulit. Mag-isip po kayo, pera nyo din po yung ginastos doon. Kaya dapat po ang action manggaling po sa ating lahat, hindi lamang po sa amin. Yun po yung aming panawagan. Magsalita ko sa Sir Jason sa grupo naman mga AITA sa Zambales. Okay po, magtatakali po sa ating lahat, mga kapatid po natin Muslim at katapangan dito. So, ang masasabi ko lang po, tama lang po siguro na mag-resign na po ang ating mahal na speaker dahil nga po sa kanina po narinig ko po, marami na po hindi angkop sa gawain bilang isang speaker, lalo-lalo na po tulad namin mga IP na hindi inaabutan ng tulad ng ayuda. Yun pala ang ayuda ay lalo palang nakapagdududa kung papansinin natin dahil nga po sa hindi pala ito dapat ayuda. Kaya masasabi ko lang po siguro, so dito sa ngayon, ako pinagpapasalamat na kung ito ay matupad na mag-resign na itong ating mahal na speaker dahil mapapalitan na rin ang bansang Pilipinas ng tunay na pagbabago na tayo magkakaisa na bawat Pilipino. Maraming salamat po. Kaugnay lang po nung pinahinto ng construction ng EDSA. Nasaan po ang punto nito? At bakit hindi namin nadarama ang tulong ng isang congressman o speaker na dapat isaayos muna ang EDCA bago ipatupad? Marami po mga pagdapat kami nakita. Yung pondo ng rehabilitation na napakalaki, nasaan po kaya? Yun lang po. Maraming salamat. Colonel, bago po gagdagan yung statement, marami na kasing tumatawag from Mindanao, Davao, Cebu, Negros, at saka North, South Luzon na gusto rin mag-participate. Meron ba kayong naisip na next move para po mag-gather ang buong Pilipinas sa panawagang mag-resign? Okay, ako muna sasagot yan. Maraming sasagot dito. Ang Filipino Guerrilla Forces, nabuo ito dahil sa nangyayari sa ating bansa.
Actually, nga, diba, nung una natin is withdrawal support from Bongbong Marcos. Number 1 ako sa tumulong kay Bongbong Marcos. More or less 6 million yung naitulong ko. Yung Vanguard of Democracy. Ito nga yung libro. Vanguard of Democracy. Iniwanan ko ito sa Bongbong Marcos. Pero dahil nga kailangan ko, kinuha ko ito para sa Filipino Guerrilla Forces. At ang move namin lahat ngayon, ang objective ko bilang isang namumuno o founder ng Vanguard of Democracy, Filipino Guerrilla Forces, ang objective ko, pagkaisahin ko ang buong grupo na na-organize dito sa Pilipinas. Now, nabuo natin ang United People's Initiative. Ano ba ang move ng United People's Initiative? Una, bubuhatin natin si Bongbong Marcos sa kanyang trono. Hindi lang si Juan Romualdez, kundi si Marcos. At nandito ang mga kasama ko, nandito si Police Colonel Galang, ang aming lawyer sa United People's Initiative, Attorney Magdamo, ang aming legal advisor, si Attorney Garcia, na kung saan ay i-consolidate natin ang reklamo ni George Garcia, Chairman, sa COMELEC, at mayroon kami pag-uusapan bukas kung ano ang move namin sa walang iyang gobyernong ito. Binubuo natin buong Pilipinas. Ha? Buhay ang kapalit dito. Sir, kasi ginagago tayong lahat. Hindi nyo ba alam? Bakit hindi tayo kumikilos? Paano na lang ba tayo nagagawin? Yun ang hindi ko kayang makita na tayo ginagago. Harap-harapan. Very clear yan eh. Sa COMELEC, sa eleksyon, ginago tayo ni Garcia. Anong ginawa ng Pilipino? Naduwan? O nag-alangan dahil walang namumuno? Narito kami para pamunuan, para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. Kasi po ang pagkakalam ko po, ang guerrilla forces, mga armed po ito doon sa North Luzon. At ang balita ko, eager na po sila eh. Sa inyong pananaw, nararapat bang mag-push ng dugo or idaan na lang sa Discord? Ang pag-push ng dugo, ibang usapan yun. Kailangan may baril. Ang laban sa gobyerno, hindi baril ang laban. Laban ng Pilipino, People's Initiative. Yun yung laban natin. Magkaisa tayo. Hindi armas. Hindi solusyon ang armas. Kasi buhay natin ang kapalit dyan. Buhay sa Pilipino. Buhay sa Pilipino. Kaya dapat magkaisa tayo para sa kapayapaan. Since pinagkalit sa inyo po si House Speaker Martin Romualdez, sino po yung napupusuan nyo na magbabatas na pumalita sa kanyang pwesto para sa 20th Congress? Sa ngayon, medyo hindi ko pa alam. Ang alam ko lang, gusto ko siyang buhatin sa Speaker of the House. Baka ang kasama ko, mayroon sasagot dito. Pero ang akin lang, bubuhatin natin si Romualdez sa kanyang upuan. Hindi po pwede kasi dito na makiusap. Walang iya eh. Hindi tatawag lang ng pakiusap. Walang iyaan na lang. Ganun ang gawin natin. Okay, thank you. Ang maingay po kasi ngayon sa ating lipunan, yung minority, yung silent majority, hinihiling namin sana pag-ingay na rin kayo. Pinapanimulan lang po namin at saka tayo magsimula mula dito. Sana po mapukaw namin ang inyong mga natutulog na damdamin. At sana rin po yung ating mga congressman na yung may ganitong panawagan, kasi sila po yung kinatawan ng tao. Dapat po mitingin nila yung kanilang mga consultative assembly at tanungin nila, ano ang inyong puso? Marapat pa ba na iboto ko muli si Speaker Romualdez bilang Speaker of the House o pumili na tayo na iba? Dapat po ganun na yung gawin ginagawa ng ating mga congressman ngayon bago sila umattend ng session para pumoto. Kasi yung boto po ng congressman, kinatawan po sila ng tao. Yung boto ng taong bayan ang iboboto nila, hindi yung botong pansarili nila para suportahan yung personal
initiative na kailangan mangyari sa atin ngayon. Pinupukaw po namin ang inyong damdamin. Kami po'y nagsisimula lamang at pagkatapos nasa sa inyo na yung sunod na hakbang. Para rin po yan doon sa pinanimulan kong laban sa political dynasty. Marami po nagsasabi sa akin, I support your move, we support you, pero silent po walang in public, hindi nararamdaman ng mga dapat makaramdam na yun talaga ang damdamin ng tao, ayaw talaga ng tao ng political dynasty. At hindi ito gagalaw hanggat hindi tao mismo ang magpaparamdam sa ating mga mambabatas na kailangan na nilang gumawa ng hakbang para tuparin ang kanilang tungkulin sa saligang batas. So yun po ang sa amin. Panimula, nasa sa inyo yung susunod, dapat po maramdaman ng bawat kinatawa natin na yung tao nila ayaw na kay Speaker Romualdez. Ako naman po ang panawagan ko kay Speaker. Namuno ka na po ng 3 taon. Ikaw sabi mo rin naman hindi naman naging matahimik at maayos ang ating buhay. Siguro po marapat. Ikaw na mismo magkusa, sabihin mo na lang na mamili kayo sa mga nag-a-aspire na qualified na kandidato para Speaker of the House. Hindi po nababanggit si Congressman Sin Umab ng Davao. Siguro po pwedeng isali nila sa contest si Congressman Sin Umab. Maraming salamat. Sir, ang pinakamatulog kasi ngayon na ang pinaka-latest na maglalabanan si Speaker Romualdez, si Congressman Barba at saka si Congressman Alpi Benitez ng Negros, Bacolod yata. So, sino po kung wala ng choice, sino po pinaka-list level? Benitez na tayo. Benitez na tayo. Benitez. Ako po, kasi tuwag pa rin ako. Thank you. Sinabi niya, no, sinabi ni Vice President Sara na kay Congressman Mulong na tumakbo siya ng pagka-speaker. Kulong, kung mas magkulong na Duterte o Paulo Duterte. Sa palagay ninyo, susuportahan niyo po ba? Saka-sakali magtagumpay ang panawagan ninyo na bumaba sa pwesto si Speaker Romualdez. Depende po yan sa kagustuhan ng mamamayan. Pero para sa akin, pwede naman. Dahil nakita niyo naman kung paano ang performance ng mga Duterte pagdating sa pagmamalasakit sa ating bayan at mamamayan. Actually, itong usapin talaga ito ng bayan at mamamayan. Ang politika dapat isang tabi muna natin. Ang ilagay natin sa isip natin, itong mga politiko na to, idalal natin ito para paunlarin ang ating bansa at bigyan ng magandang uri o antas ng pamumuhay ang bawat mamamayan. Pero baligtad po ang nangyayari. Sila pa ang nagiging ugat ng ating kahirapan. Nakita niyo naman sa Kongreso, dapat sila ang gumagawa ng batas. Pero wala silang ginagawang batas para pababain ang mga bilihin. Walang mga mambabatas o hindi natin malaman na tatalo lang siguro yung iba dahil outnumber. Dahil merong umaayon sa ng batas pero hindi naman patutupad dahil nga outnumber sila. Katulad lang tungkol sa kuryente, tubig, sobrang ang taas niyan. Hindi napapansin ng iba. Pero ako po, nakamonitor ako sa tubig Dahil kung papansinin naman tubig ngayon, 180 na ang minimum. Isipin nyo, bigla-bigla na from 120, ngayon 180 na. Without public consultation, without public announcement kung bakit nagtataas. Tuloy-tuloy yan. Tapos yung maintenance, ito para malaman ng lahat kung bakit kami nananawagan. Kasi kapag ang speaker natin sa Kongreso ay baka tao, baka Diyos, baka bayan, sigurado, pagmamalasakit ang unang-unang objectives niyan. Kaya lang, dahil nga kurakot, walang pagmamahal sa bayan, hindi, saan kayo nakakita ng mga politiko na dumadaing na hirap na sila sa buhay? Wala. Halos lahat ang sasarap ng buhay. Pero yung iba, hindi naman lahat yan dahil meron dyan talagang gumaganap sa kanilang mga mandato. Marami naman, pero na-outnumber lang dahil
buwaboy. Buwaboy, buhaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon. Ganyan po ang aking pagkakakilala sa mga super kurakot. Kaya kami, ito po ay hindi na usapin namin lang eh. Kailangan na po ng buong mamamayan. Itong nararanasan natin, hindi lang kami. Lahat po tayo, buong mamamayan ng Pilipinas nakakaranas na sobrang kahirapan dahil ang mga namumuno ay incompetent leader. Mga walang pagmamahal sa bayan. Napag-iiwanan na po tayo. Nakakawa. Nakakawa po ang Pilipinas. Dati tayo, nirerespeto ako bilang isang OFW. Nung unang sampa ko sa ibang bansa, nirerespeto tayo, hinahangaan, bilib na bilib sila sa mga Pilipino. Ngayon, sinusuka na rin, inaapi, minamaltrato. Yan po, ako OFW leader advocates. Kaya ako sumasama rito dahil nakikita ko ang kanilang mga concern at objectives para sa bayan. Sana naman po, kayong mga politiko, kung ilan-ilan sa inyong matino, hikayatin nyo ng maging matino ang lahat para magsama-sama kayong paunlarin ang ating bansa at mamayan. Tama na po ang pamumulitika. Ang Iran at Israel naggegera na. Aabot sa atin yan. Pag umabot sa atin yan, paano? Ano ba ang gagawin nila? Meron ba tayong nakita na programa nila para i-rescue ang ating mga bayani sa pagkabagong panahon sa iba't ibang sulok ng bansa? Lalo na sa Israel at Iran. Kaya sana naman, hindi lang si Martin Romualdez ang usapin na ito. Bumaba ka na, step down. Ibigay mo na sa karapat-dapat para matulungan ang ating bansa at mamamayan. Paano lang po ako sa tanong? Ang trabaho ng Congress at trabaho din ng Senate. Bakit po si House Speaker ba't hindi kasama si Spidero? Kung pareho lang naman sila ng trabaho. Eh kasi, di ba, nagsisimula muna sa Kongreso bago umakyat sa Senado. Nagsisimula sa Kongreso ang lahat, iaakyat sa Senate. Dapat sa Kongreso pa lang, maganda na ang batas bago umakyat sa Senado. Kaya, ang priority muna, yung mula sa baba, paakyat. Kung maaari na, lahat ng mga kurakot, alisin na eh. Dapat yan, alisin na. Para naman magkaroon ng kaunlaran ng ating bansa. Puro pamumulitika, tingnan nyo, nagkaagulo sila sa impeachment. Di ba? Ano ba ang impeachment na yan? Ipagpalagay natin na impeach si Pipi Sara. Ano mapapala ng mga mamayang Pilipino sa impeachment? Sige nga po, matanong ko kayo lahat, politiko o hindi politiko. Ang tanong, pag na-impeach si Pipi Sara Duterte, ano ang benefits ng mga mamayang Pilipino? Wala! Di ba? Kaya dapat, mula sa baba, magkaroon ng pagbabago, palitan, hanggang paakyat, hanggang pagdating sa Pangulo. Dahil yan ang isang ugat ng problema natin ngayon. Incompetent leader. Bumaba na kayong lahat ng mga incompetent leader. Yung sa akin po ay durugtungan ko lang po yung sinabi ni Kevin po sa guerrilla process. Kami po sa halin ng transport ay tinitingnan namin yung sitwasyon ng isang babaeng nagdadalang tao na kapag nagsilang ng sanggol may kasabay na dugo. Ito po yung bagong buhay, yung bagong lidatuha. Kung dumating sa ganung punto na isisilang ang isang bata ng isang nagdadalang tao, ganun po ang sitwasyong mangyayari. Hindi po kami titigil hanggang hindi bumababa si Speaker Romualdez. Sir, ulitin ko po yung tanong kanina sa inyo po, sa inyo dyan sa gitna. Ulitin ko po yung tanong, sino ba ang natitisel nyo na karapat-dapat ngayon sa tatlong naglalaban natin? Ideally, dapat nakabalance. So, ang president ay nasa north, yung mga nasa baba ay sana sa ibang lugar, Visayas or Mindanao. Sa tanong nyo kanina ay yung mga choices na binigay ninyong speaker, yung isa ay Ilonggo or yung isa ay Mindanao. Ideally, i-balance. Pero mas maganda ganito. Kasi ang sama ng one of the worst speakers ever itong si... Ito, side story lang ha. Nung ako ay nag-aral po sa UP College of Law,
5 ang naging kaklase ko na kilala, no? Yung isa si Bia Cayetano, si Jesus Padero, si Coco Pimentel, at saka si Kiko Pangilinan. At ito, classmate ko to. Sa 5 yan, ito lang ang hindi ko kasundo. Doon pa lang na, kasi 1980 na yan pumasok sa UP College of Law. At that time, wala na siyang ibang bukang bibig. At that time yung, di ba, very eloquent siya magsalita. Pero pagka yung topic na pupunta kay Cory, si Cory yung president at that time, talagang parang dragon na umapo yung bunganga niya. Tapos ngayon naman, pagka nagsasalita siya, very articulate siya. Pero pagdating sa ayuda, kunyari may mga tao mamimigay ng ayuda, paano siya magsalita? Nagkakaintindihan na okay, may pera, may bibigay. Kaya mapapansin mo, money talks Money talks nagkakaunawa na kahit buwan ng nagkakaunawa na Pera-pera na ito Sagutin ko muna yung yung tungkol dun sa bakit yung Senate hindi kami nananawagan. Iba-ibang grupo to. So iba-ibang position yan. Pero sa amin kasi, sa akin personally, I'm talking personally, ipinasa kasi sa Senado yung trabaho Ipinasa yung obligasyon niya ng Senado na mag-react. Legally and constitutionally, trabaho nila yun. Kung walang umakyat sa Senado, walang mangyayaring impeachment. Inakyat na sa Senado Actually sa House nga sabi nila impeach na. Ngayon, nakita naman natin yung huling mga actions ng 19th Congress, especially the Senate, kung paano nila hinandle yung impeachment complaint against VP Sara Duterte. Sa akin, nakikita ko na binabalansin nila. Although alam natin, meron tayong nakikita na meron mga. Kasi sa ulit-ulitin natin, impeachment is a political exercise. Hindi yan secondary na lang yung mga legal dyan. Political exercise yan. Pero, sa ngayon, nakikita natin na at least dito sa natapos na 19th Congress, binalanse yung kanilang action. Which is, kasi nga, they are constitutionally mandated to perform their duties as the Senate acting as an impeachment court. Yun yung namin, yun yung pananaw ko dyan. Now, tungkol dun sa speakership, kahit siguro magsisigaw kami dito maghapon magdamag, at the end of the day, ang magdidesisyon, sila din dun sa House of Representatives. Kaya ngayon, tama yung sinasabi kanina ni Attorney General Garcia, sir, ang initiative dapat manggaling dun sa mga congressional districts. Yung mga tao dapat gumalaw. Bulabugin nyo yung inyong mga congressman. Kalampagin nyo sila, oy, ayaw na namin yan. Huwag kang magsiksik dyan. Pakinggan mo kami. Dapat ganun ang magiging action na ngayon. Kasi kahit anong sigaw namin dito, at the end of the day, sila mag-uusap dun. Kaya kailangan ang pagkilos manggaling dun sa congressional districts. Yung pong mga butante, yung pong mga butante nitong mga congressman na to, ng mga representante na to, sila po ang bulabugin ng kanilang mga butante, ng kanilang electorate, para po malaman nila ng mga congressman na ito kung ano yung totoong salubin ng kanyang mga butante at ng bayan. Okay. Ang tanong kanina ay sino pwedeng pumalit sa walang iyang speaker. Siguro mayroon pang natitira na mabubuti sa Congress. Siguro hindi kaya kayo nilagay na siguro kasi na parang nawawalan ako ng tiwala sa nangyayari sa ating bansa. So siguro si Speaker Benitez, Congressman Benitez siguro pwede kasi isang Ilonggo at yung speaker kasi waray upay tulad ko isang waray palitan naman natin ang
kaya si Buano, o nga pa, no? Pero si Pana lang, si Benitez na lang. So, yun yung tanong, si Benitez. Now, sa ibang sitwasyon, mahirap na alam nyo, sabi nga kanina, magdamag, maghapon, hindi tayo maubusan ng issue. Pero yung issue na yan, paulit-ulit yan sa social media. Sa social media. Pero pinopromote ko lang muna ang aking YouTube ng Northern Luzon Filipino Guerrilla Forces, yung Pinoy Insight, at yung YouTube ko, Pakabayan and Informative Channel. Ang objective ko doon, to educate Filipino to fight corruption and communism. That is my objective. Fight corruption and communism. Pag nawala corruption, wala nang communism kasi wala na silang issue. Wala na punto. Wala na silang papatikusin. Kaya mayroon nag-i-exist ang NPA, ang komunista, dahil may issue. Magnanakaw kasi ang mga nasa gobyerno eh. So, ang taong bayan, ito mga kapatid natin katutubo, hinihingan nyo muna sumama sa Filipino Guerrilla Forces. Ang layunin natin, fight corruption, fight communism, para kumanda ang bansang Pilipinas. Tingnan nyo, may dagdag na pala ako, no? Kay Speaker Romualdez, yung San Juanico Bridge, di ba ang nagpagawa niya, yung Marcos Sr.? Marcos Jr. rin ang sumira. Tarantado talaga, Bakit? Alam niyo bakit? Alam ko, alam ng iba eh. Kasi kumakalat sa software ito, Dahil sa politika. Dahil hindi nanalo ang Marcos at Romualdez na taga Leyte, hindi nanalo sa Region 8, kaya ang pinawian San Juanico Bridge. Ganun katarantado ang ating gobyerno. Salamat. Maglalabas ng pondo. Balikan ko lang po yung tanong bakit sa Senado hindi natin hinihingi yung pagpapalit ng Senate President. Nakita naman po natin dun sa pagbabago natin, yung mga nanalo sa election. I think, ako personally, I think it will come naturally kung merong need to change the presidency of the Senate dahil nagbago na po yung political landscape sa Senado. Unlike dito sa Tamara, sa mababang kapulungan, hindi po natin alam kung ano magiging itsura niyan. I think yung majority has shifted to the other side in the Senate. And therefore, if they think they need to change the leadership of the Senate, they will do so dun sa 20th Congress. So, yun po yung aking pananaw doon sa bakit hindi namin hinihingi yung ulo ng presidente ng Senado. At ano rin naman po, kasi abogado is trying his hardest to do the right thing. Yung pag-remand is because ang aking pangunawa doon is kasi gusto niyang malaman hindi ba na-violate yung constitutional provision na only one impeachment complaint shall be initiated against the same person within a 12-year period. Tatlo po kasi yung initial na final na verified complaint for impeachment. Yung una, tingnan po ninyo ang timing, November 28, yung sumunod, December 4, yung pangatlo, December 18. Magkakalayo po yun. Pero ang sabi ng rules, House Rules of Impeachment, when the Secretary General receives a verified complaint for impeachment, he shall immediately refer the matter to the Speaker of the House, who will calendar the verified complaint within 10 session day. So nasunod po ba yun? Kasi kung hindi po nasunod yun, mayroong violation and may defect yung ating articles of impeachment. It boils down to the jurisdiction of the Senate if they can forthwith proceed to trial. Yun po yung sitwasyon sa impeachment ni BP Sara. Sir,
ayon po sa iba't ibang grupo sa buong Pilipinas, magkakaroon na po kayo ng malawakang pagkilos, simultaneous, Luzon, Visayas, Mindanao. Kailan po itong gaganap? Kami po, yung grupo po namin sa Davao ay nag-organisa ng National Public Transport Coalition. Marami na kami kasabihan. Ngayon, si Ariel ay nasa Cebu at yung aking personal assistant ng Manila Taxi Regional Association sa Region 6 nag-organisa po kami. At unti-unti po namin pinababati na ang madaraman natin kay Speaker ay wala. Kaya kami po ay tuloy-tuloy. Ako mismo kasalukuyan sa Region 4A sa Cavite area nagsisimula na po kami yung Political Association and the Minimas Association na sinasangkap na namin ngayon. So tuloy-tuloy po at pag ito po ay na-unite na namin ang kabuuan ng Pilipinas, bubugso po ang malaking National Public Transport Coalition na iba't ibang mode of transport ng panlupang kasakyan. At ito po ang aming ginagawa. Yung amin naman din po mga kasamang professional, abogado na ipadalyasan na rin po sa basin ito pong mga magdaraga, mga kapitan ng barko at mga empleyado po ng air, katulad ng aming kasamahan sa Philippine Airlines. So ngayon po, ini-unite po namin ang apat na transport, rail, land, sea, at air. So yun po ang aming kasulungan ginagawa sa aming National Public Transport Coalition. Okay, part naman sa Philippine Guerrilla Forces. Dapat sumali kayo dito kasi malapit na yung missile na babagsak sa atin. Ano? So anong gagawin natin? So magkakaroon tayo ng training through social media training natin. Ang point ko dito, preparation lang yun. Ayaw natin ng gera, pero paano lang yan? Anong gagawin natin? Parang anong gagawin natin? Pangulo yun eh, nagtanong ano. So, ang Filipino Guerrilla Forces, ang objective namin, ipag-unite ang lahat ng organization sa Pilipinas under United People's Initiative. Isa ako sa Pilipino na pinagkakaisa ko. Ang grupo kasi ng Filipino Guerrilla Forces, nationwide ito, nationwide. Mayroon pa tayong international, mga commanders. Kung mapapanood nyo yung YouTube ko, marami na kaming commanders sa ibang bansa. At sa buong Pilipinas, from national down to sitio ang aming organization. Sitio commander, barangay commander, municipal commander, regional commander, and area commander. So nakapattern ang aking organization sa struktura ng DILG at saka ng Armed Forces. So, ang objective namin, ipapa-under ko lahat sa United People's Initiative. Ang purpose nito ay para sa ating bansa. Kasi nga, nakakasawa na kasi yung korupsyon. Ang objective talaga namin, labanan ang korupsyon. Yun lang, change. Now, kung politika, atras mo na ako, pero kung ang politician magkaroon ng MOA na fight corruption, sasali ang Filipino Guerrilla Forces. Pero pag walang fight corruption, we will never support the political person kung sino man yung hindi namin supportan basta wala siyang objective na fight corruption. So, ulitin ko, pinagkakaisa natin lahat ng organisasyon kung talaga ang layunin natin, sa kabutihan ng Pilipinas, bakit pa tayo maghihiwalay-hiwalay? Iisa na lang tayo para sa isang direksyon. Ang Filipino Guerrilla Forces ay nagpa-under ng United People's Initiative. Ang MNLF under Norman Suarez ay affiliated sa amin. Ang KBL ay affiliated sa Filipino Guerrilla Forces. 8 malalaking organisasyon affiliated sa Filipino Guerrilla Forces. Pero yung KBL hindi bagong kilusan ng lipunan. Hindi yun. Bagong kilusan ng leader ng Pilipinas under kay Rodel Dupaya. Sa kasama ko dati sa Marcos supporter. So, ulitin ko, mayroon kaming pagkilos bukas regarding sa United
magkakasama, pag-uusapan namin ano ang kilos namin laban sa gobyerno sa pagbabago. Then, July 7, lahat kami ay pupunta sa Supreme Court na naka-uniforme. Lahat ng mga members ng mga dating men in uniform personnel. Okay, thank you. May subject po sa Citizens Tribunal, subject provision, nagpayagay ng kasong draft na against this. Well, sa Citizens Crime Watch po, i-maintain po namin yung struktura namin, yung aming paninindigan laban po sa korupsyon. Kami po ay nare-recognize as Citizens Watchdog. So pagpapatuloy po namin yung aming pagkipaglaban sa korupsyon. Pagkatisa po ito sa dahilan kung bakit po tayo mga Pilipino ay naghihirap. At wala po kami pakialam kung anong partido o anong grupo kayo, basta kayo ay naumurap, kayo ay nagnanakaw sa gobyerno, eh kalaban namin kayo. Kaya yung ipinal po ang kaso laban kay Speaker Martin Romualdez, isa po ang Citizens Crime Watch sa nagreklamo. Ako po ay isa sa complainant, kasama namin si General Garcia. At kung ang pag-uusapan po ay korupsyon, yung kanila pong akusasyon kay BP Sara ay nasa 125 billion lamang. Nakuha ay bilyon-bilyon po ang ninanakaw ng ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero hindi po nila nakikita. Kaya nga lamang ipagpaamalin po ninyo, kami sa Citizens Crime Watch, talagang nahihirapan po kami kumuha ng dokumento. At kung wala kang hawak na ebidensya, wala kang hawak na dokumento, napakahirap ipaglaban. At sa ombudsman, hindi rin po tatanggapin o hindi po rin po prosper kung wala kang dokumento. Although, marami na po kaming naisampang kaso, ipa kanina nasa ombudsman po ako. Yung aming po isinampang kaso laban sa isang alkalde ng Batangas, akala nila dahil lang sa politika, ito po tuloy-tuloy. At even yung congressman ng Quezon, tingnan nyo yung pinakita sa video na dapat matatanggap naman talaga 5,000. Anong pambubulang ginagawa sa mga mamamayan? Yung ikan 3,000 na pagkasuda namin mag-asawa, pagkat yung kanyang asawa ay congresswoman din. Dadagdagan ika namin ng tig 1,000. Kaya magiging 5,000 po ika yung aming ibibigay. So tingnan ninyo na, congressman siya po namibigay ng ayuda at bubulahin pa yung mga tao. Yung iba naman, yung nasabi ng ating kasamahan sa IP, talagang niloloko po yung ating mga kababayan na dapat ang matatanggap ay 5,000, pipirma lang sa payroll na 5,000 sa butcher, pero yung kanilang natanggap talaga ay kulang na kulang at may malaking bawas. So malaki pong problema itong nangyayari sa ating korupsyon na isa po sa ugat ng kahirapan. Ang kalaban natin talaga ay kahirapan, pero bakit tayo naghihirap? Pagkat sila po ay patuloy na nangungurap. So hinihiling po namin sa ating mga kababayan, sa inyo po sa local government unit, sa inyong lugar, kapag mayroon pong pagnanakaw, pagtulong-tulungan po natin. At kahit ang Citizens Crime Watch ang complainant, hindi na po kayo. Bigyan nyo lamang kami ng suporta sa pamagitan ng pagkuha ng mga ebidensya sa inyong pong lugar. Parting words pa mula sa Davao kay Chairman Emmanuel Bertosio. Salamat, kaibigan Bernard. Sirs, ituloy nyo lang yung pakinglaban ninyo, pati yung impeachment na sinampan ninyo. Suportado namin kayo doon sa Mindanao. Anyway, may kwento lang ako. Si Speaker Romualdez kasi, lahat ng ginagawa niya may bayad. Lalo na yung mga pirma-pirma. May bayad yun. Hindi lang maliit na kwarta, kundi malaking kwarta, thousands of million. Yung impeachment kay Sara, may bayad yun, malaki. Siguro alam niyo na kung magkano ang isang congressman. Ngayon, ikwento ko, ito kasi nga impeachment kay BP Sara, yung 125 million, trap yun eh. Kasi ang gobyerno kasi, we are not talking of the figure. We are talking of the policy na nagkakamali ka. Isipin mo, yung 125 million na binigay nila kay Inday Sara,
masyadong masikip na para gastusin. That was issued by, I think, last quarter of last quarter of a year. Now, 125 million, paano mo gastusin yan? Kasi kung hindi mo gastusin yan within the year end, may ibabalik yan sa treasury. So magaling yung trap nila na ginawa nila. Kasi 11 days lang nagastos ni Inday Sara yung 125 million. Of course, ang ginawa naman ni BP Sara is i-distribute niya into their mga tao, no? Ang 125 million. So yun ang ano nila, yun ang i-issue nila kay Inday Sara na 125 million. Maliit na bagay. Pero sa totoo lang, may violation daw. Pero anyway, palagay ko pinag-aralan na nila kung paano nila titimbugin si Inday Sara eh. Kasi wala silang ibang makitang dahilan kung paano mag-exist yung mga Duterte na may mga nagawang kabutihan sa ating bansa. So yun ang i-issue nila. Hindi nila tinitingnan yung billion, trillion na gastos nila personal. Lalo na ito si Martin Romualdez na kung gumastos parang sa kanya ang pera at hindi siya marunong mabusog. Actually, he is a minor already. May Okada pa siya. Marami siyang negosyo. So, yung pamimigay niya ng bawat congressman na 200 plus at 150 million, that is trillion. Billions yan. So, hindi basta-basta pera ang winaldas nila. So, ngayon, ang mga kasamahan ko dito, nagsabi sila na may impeachment, may sinampa na sila sa Supreme Court, at saka yung mga guerrilla forces nila, handang-handa ho kami doon sa Davao. Isang kurot lang yan, sir. Isang kurot nyo lang. Susuporta kami sa inyo. Si Norme Suarez, nag-usap kami, that was 6 months ago. Masama rin loob niya kasi actually, itong current administration, wala na eh. Patay na yung political career niya. Patay na kasi hindi siya nanalo ng pagka-vice president. Natalo siya ni Leni. So patay na talaga. Ngayon, walang ibang pwede niyang makarecover. Sumanib siya sa mga Duterte kay Sara. So, during that campaign, ang magiging presidente sana doon si BP Sara, Inday Sara, nag-iipon-ipon na kami doon sa Comelec, doon kami naka-standby sa contract. Kami masyado disappointed kami nung nalaman namin na nag-bias siya kay Bongbong. Kasi kung hindi, sana yun si Inday Sara, si Bongbong ang magiging presidente. Kaya lang, may kaunting conflict din kay Bongbong pati sa mga anak ni Presidente. Alam naman natin yan. So, ang talaga namin doon is si Inday Sara. So, ngayon, nung nanalo, actually, makikita nyo yan eh. Kahit ako, during the election campaign, sumusuporta ako kay Bongbong dahil kay Inday Sara. Di ba? Gumastos rin kami noon eh. So, nakikita namin, ayaw nila ang mga Duterte dahil kung babalik ang mga Duterte, magiging madugo talaga ang laban kasi tatapusin talaga yung trabaho ni Tatay Digong ni Inday Sara. Diba? So, sana tayong lahat maintindihan natin kung paano ka-honest at sa hindi naman masyadong honest, siyempre, of course, kahit paano ang mga politiko, meron talaga yung konting pero hindi naman sobra. Basta maganda lang yung palakad, kamukha nung nakaraang administration. Issue sila noon ng mga kahit pero maganda naman ang palakad ng
ni Duterte. Ngayon, ang gusto natin, ang demand natin is alisin talaga yung nakaupo dyan sa Kongreso. Ewan ko kay Kernel o kay paano natin bitbitin. Pwede nga, ngayon na, puntahan natin eh. Di ba? Magkaisa tayo. Kulang pa ba? Oo. Sasama kami doon. Bitbitin na natin. Di ba? Puntahan na natin si Congressman. Doon tayo mag-ipon-ipon sa Kongreso. Nandoon naman yan eh. At saka ang kagandahan, ang isa pang kay Martin Romualdez, hindi yan nag-bailan. Malalaman yan ng mga tao doon sa Congress kasi naka-helicopter yan eh. Every time na pupunta yun doon, helicopter. So alam na mga tao doon kung sino yung naka-helicopter, si Speaker na yun. Yung helicopter pa lang, ilang gastusin yan, yung piloto, yung gasolina. Diba? So, yun, pira ng taong bayan yun. Kaya magkaisa na tayong lahat dito. Ako, ang layo-layo ko pa sa Mindanao, pero as requested by my friend Bernard Minyusa, ito, pumupunta talaga ako dito kasi siya yung nag-request eh, special trip ito eh. Kaya alas 2 yung flight ko, alas 5 kami dumating. So, nandito ako ngayon para magkaisa sa kausa natin lahat na tanggalin na natin at paalisin si Martin Romualdez. Yun lang po. Word ko kay Apo Chito. Magandang tanghali po sa lahat. Gusto ko lang pong magdagdag sa lahat ng mga nabanggit ng mga kawalan natin at ito. Ako po ay isang tribo na walang pinag-aralan pero sa nakikita namin po sa labas ng TV at balita ng radyo at dyaryo ay talagang sobra na po ito. Kung ako pang tatanungin, sa dami ng problema natin, kung hindi pa natin ito, kung baka ipulsa at paruusutin pa natin ito ay yung mga susunod pang-apo natin pa pareho, hindi na natin alam kung saan pupulitin. Dahil ang politika, sigurado nandiyan ang gulo. Lalong-lalo na po sa Butulan hanggang sa buong Zambales. Pag hindi ka rin na ID, hindi ka katanggap-tanggap sa ospital, ganun katindi sa Zambales. Hindi lang Butulan yan. Pati ang ayuda, actually sa mga citizen kagaya namin. Pag sinabing ayuda, pasinsawan yung 2,000. Pero yung 3,000 lang yun sa DSW na inaiwan, hindi ko alam kung sino kumuha. Pero Peter Mahamo 5,000 doon sa Putsel. Yung ganun po katindi sa Alta, kami ang biktima niyan, lahat ng maliliit na tao. Kaya yung lahat ng sinasabi natin dito malaki. Sa buong bansa po ito yung sinasabi ng mga abogado natin, mga koronel. Pero kami maliliit na Alta, masyado na kami minamali. Actually, patinupay ng mga ninuro ng Alta dahil sa politikong kinukuha. Yan po, hindi lang simple ito. Ginagamit nila yung pagka-religion nila para sakupin yung ancestral domain namin. Kaya gusto ko man sana dagdagan ito dahil siyempre naubusan na tayo ng oras. Saka na lang po sigurong kung gusto nyo pang mapalamanan yung ancestral domain, tanongin nyo na lang po ako siguro sa labas para hindi tayo makakabalan ng marami. Basta kami sa Alta, suportado kami doon sa gusto natin mangyari sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Resign, Romualdez. Now na. Say time for it. Dire-dire sa mo. Wait lang. 3 times lang. Okay. 1, 2, 3, go. Resign Romualdez! Resign Romualdez! Resign Romualdez! Now na!
Resign, Romualdez! Resign, Romualdez! Resign, Romualdez!